Hi Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong daily gabay for March 4, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. And of course, like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee, available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Ayan. So let's see. Earth signs. What's up sa inyo? Taurus, Virgo, Capricorn. Release your blocks. First quarter moon in Scorpio. Maaring may mga bagay na pumipigil sa inyo ngayon na i-pursue yung mga gusto ninyo, no? This is very spiritual din kasi pagiging aware to sa mga blockages ninyo in achieving your goals and dreams. So, mas maganda rito magkakaroon kayo ng awareness sa mga blockages ninyo. Nothing will come off this situation. Void, of course, moon. So, maaring may mga, I think ito yung related sa blockages, no? If you are still holding on to those blockages, of course, walang mararating, 'di ba? So, halimbawa, nagda-drive ka, nakita mo na may nakaharang na malaking bato sa daanan mo. Titigil ka na lang ba doon? At maghihintay kung sino magtatanggal nun? Or may gagawin ka, no? You will do something about it para matanggal yung blockages na yan. Para maka-move forward ka na. 'Di ba? So, let's see what else. Meditate and contemplate. So, yung iba sa inyo, magpa-practice kayo ng meditation. This will help you to ground yourself. This will help you to become more spiritual, mas aware sa paligid mo, sa nangyayari sa paligid mo. And mas connected ka sa yung instinct, sa yung intuition. Meditation and contemplation. So, let's see what else, earth signs. Overall energy ng mga earth signs. I think itong meditation and contemplation na to, ito yung alam mo na yung iba sa inyo may awareness na kayo doon sa mga sabihin na lang nating mga negative traits ninyo or mga bagay na alam nyong hindi na nakakatulong sa inyo pero you are still holding on to it. No? Pwedeng relationship na toxic, pero nag-hold on ka pa dyan. And yan yung nagbablock sa'yo para makita yung person talaga na para sa'yo, 'di ba? Oo. So, or sa isang trabaho, career, business na hindi ka na masaya, pero you're still holding on to it kasi natatakot ka na mag-explore. You'll never know na baka merong darating sa'yo na mas magiging mabuti yung pakiramdam mo na nandun ka sa trabaho na yon or career na yon, diba? So, you have to release that. Meron kang i-release na blockages. So, let's see. Wow. Tingnan mo. You have the 3 of Wands and the Fool. Exploration, expansion. So, iba talaga sa inyo mag-e-explore. You want to try new things. So, ito na. Ito na yung pagtitake ng risk. 'Di ba? Hindi naman dapat laging playing safe tayo kasi nga hindi tayo mag-grow, 'di ba? Oo. So some of you are going out of your comfort zone. Aalis kayo sa inyong comfort zone to try new things, explore new opportunities. Yung iba mag-a-abroad, yung iba alis na sa toxic na trabaho, sa toxic na relationship. You have the Queen of Wands. So, very fiery yung energy nyo. So much passion. You may be dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Oy, may new beginnings. New beginnings sa trabaho, sa career, sa business. Maaring meron kayong marireceive na certain amount of money para makapagsimula. Magsimula muli. Magsimula ng bagong trabaho, magsimula ng isang negosyo,
Or yung iba naman sa inyo, maaring magsisimula kayo ng investment. So, yung iba may offer Pwedeng meron kayong offer abroad. Oo, sa ibang bansa. Let's see your money, career, finances. Earth signs. May business partnership. Yung iba sa inyo. Maaring ang isa sa magiging partner nyo dyan is yung mismong romantic partner ninyo. Meron kayong papasuking business or investment ng iyong person. So, yung iba sa inyo nagde-decide pa. Nahihirapang magdesisyon if this is best for you. So, ngayon, may mga times na iniiwasan mo na maimpluwensyahan ka ng ibang tao at gusto mo yung decision mo talagang ikaw lang. So, minsan kapag ang daming opinion sa paligid, mas lalo tayong nahihirapang mag-decide. Although, may mga pagkakataon na nakakatulong yun, syempre, dahil may mga iba't iba silang ideas na hindi natin naiisip. So, syempre yun, makakadagdag yun sa ideas natin na pwede nating i-consider sa decision making. But at the same time, at the end of the day, tayo pa rin yung magde-decide. Your career is in the process of upgrade. Oh, 'di ba? May upgrade sa inyong career. Yung iba sa inyo ay magkakaroon ng bagong posisyon sa trabaho. May promotion. May managerial position, leadership role sa trabaho. Something better awaits. This really makes sense. I think isa ito sa new beginnings na inyong kakaharapin sa inyong career, sa inyong business, sa inyong trabaho. Okay? Something better. Mas maganda, mas okay kesa sa dati. Sa relationship naman, you have the Star. Okay, sa Aquarius energy. You have the 9 of Swords and the 5 of Swords. Okay. Yung ba sa inyo sa relationship, you are healing. Oo. Maari kasing meron kayong ka-deal na masyadong masakit magsalita. Tapos kayo ay, syempre, pag masakit magsalita, na-hurt tayo lalo. Tapos, yun yung nagiging dahilan para ma-realize mo kung ito bang person na to, gusto ko bang makasama to, kung ganito ang ugali nito. So, ngayon, magkakaroon na yan sagot. You will finally realize, uy, ito na yung sagot, separation, bibigyan nyo ng time yung sarili. Oh my God. Earth signs. Separation, game over. Sabihin ko sana is, bibigyan nyo muna ng time yung isa't isa, para pag-isipan tong relationship. Pero biglang nagkaroon ng game over. So, yung iba sa inyo, ito na yung ile-let go nyo. Ito yung blockages sa buhay nyo na ile-let go nyo na. Can be a relationship talaga na for you, it's no longer serving your highest purpose. Okay? So, that is your reading, Earth signs. Thank you so much. Bye!